Nainggit nga ako sa pamangking ko dahil may ibon siyang napakabait. At sa totoo nga, sobrang sweet. At dahil inggitera ako, meron na ako. Eto nga ang itsura niya, mukhang balot. Bali binigay lang to ng papa ko sa akin. Apat nga silang magkakapatid, siya na lang ang buhay. Parang yung nanay yata nito pabaya. Charot. Ang pinangalan ko nga pala sa kanya ay Diggy. Sabi ng pamangking ko, pag tatawagin daw ay dapat may tono. Diggy! Dapat daw ganun. Parang ang vocal cords ko ay masisira sa ganung tono. Parang pangbiritan. Diggy! Konting haba pa, pipiyok na. Umpisa nga lang, parang may sign na wag ko nang ituloy to. May allergy yata ako sa balahibo. Pero dahil ginusto ko to, wala nang atrasan. Syempre, bago ko patanggapin tong ibon na tiniredy ko na yung mga kailangan. Sa totoo nga lang, akala ko Cerelac ang pinapakain. Meron pala talagang pang ibon. Bali sa Shopee ko to binili. Doon lang kasi alam ko merong ganito. Ganito nga pala itsura niya sa loob. Mukhang Cerelac pero hindi talaga. Buti na lang iba yung amoy niya kasi bala kong tikman. Charot. Ibon yan? First time ng ibon na to sa akin at first time ko ding papakainin. Bali, nagtry muna ako ng isang kutsara. Tapos nilagyan ko ng tubig at hahaluin lang. Yung binili ko nga palang pagkain ay may kasama ng syringe. Sa pamangkin ko, kutsara yung gamit niya pero ako ito'y gagamitin ko. At dito ako pinaka nahirapan, ayaw kumain ni Diggy. Stress ako dyan, hindi ko alam kung paano siya pakakainin. Sa umpisa pala, hindi madaling magpakain ng ibon. Sa unang 2 araw, napakahirap. Akala ko nga susunod si Diggy sa 3 kapatid niya. Hindi kasi nabubundat yung leeg niya. Dapat daw yung parang lumalaki yung leeg. Palatandaan na nakakakain siya. Alam nyo ba, unang 2 araw, finorce feed ko talaga siya. Binubuk ako talaga yung bibig. Hindi ko nga binidyohan kasi baka maawa kayo. Pero sa unang 2 araw lang yun. Ito na nga nung mga sumunod na araw, medyo sumisigla-sigla na nga siya sa akin. Pero mukha pa ding balot. Parang mas mabalahibo pa nga yung balot Haha. After 1 week nga, eto, madami na siyang balahibo. Medyo lumilintaw na din yung kanyang kulay. At ganado na nga din siyang kumain. At parang ang puputok na yung leeg niya sa kabusugan. Na-enjoy ko na din yung pag-aalaga. At sa totoo lang, nakakawala ng stress. Pag nagpapakain ako, parang relax ang aking pag-iisip. Yun nga lang, hindi pa niya yata alam yung pangalan niya. Pero parang mas mabait ito sa mga anak ko. At eto, palabong na ng palabong ang kanyang balahibo. Yung uso nga din niya ay meron ng kulay orange pala. Eto nga, malapit na siya mag 2 weeks sa akin. Yung pakpak at buntot ay mukhang magiging blue-green. Excited na nga akong malaman kung ano ba magiging kulay niya. Dito medyo kilala niya na ako. Pag tinatawag ko na siyang Diggy, napapatingin na siya sa akin. Amaze na amaze siguro siya sa boses kong napakalamig. Haha, charot. Dito naman, may kulay na yung kanyang ulo. Hindi ko alam kung yellow yan o yellow green. Tapos, eto na nga yun sa bandang leeg niya ay kulay yellow pala. Meron na nga din siyang alam na tricks ang manuka ng kamay. At eto nga ngayong gabi, tinuturuan ko siya ng tricks. Kailangan nga umikot siya. Very good. Spin! 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 Dito. Pero parang malilito yata si Diggy kung sino yung